Yun, so greetings mga watchmates, no? So, kumusta naman yung mga buhay-buhay dyan? Salamat nga pala dun sa mga solid watchmates natin dyan, ha? Yung mga palagi naka-tune in, kahit late yung mga uploads nung episodes natin ngayon. Kasi may mga clarification lang si YouTube, tsaka mga requirements na binihinging info tungkol dito sa channel natin, no? Pero ngayon okay naman na, kaya yun, makakapagtuloy-tuloy na tayo. So, yung episode natin ngayon, di ba, format, no? Sana pala panoorin nyo hanggang dun sa dulo ng video. Kasi ipapakita natin yung mga winners dun sa mga nakaraang episode natin, yung FMTP, nung March. Yan, may mga napiling winners na tayo, no? Sabi ko kasi nun, pag naka 600 subscribers tayo, pipili tayo ng mga winning comments. Nung chinek ko, napansin ko naka 800 subscribers na pala tayo, no? So yun, salamat nga pala sa inyo, sa mga suporta nyo. Sana tuloy-tuloy tayo, tapos sisikapin natin, no, nung makapagbigay pa sa inyo ng mga mas magaganda tsaka mas meaningful na episodes. So salamat sa suporta, tapos abangan nyo yung mga susunod pa nating mga pa-games, no, sa mga susunod nating episodes. Ito naman sa mga winners na ipapakita natin, sana mag-comment kayo para mapag-usapan natin kung paano ko ipapadala yung mga prizes nyo, no? Tapos pati dun sa mga FMTP and yung mga senders noon dun sa episode natin, mag-comment din kayo o kaya sendan nyo ako ng email para mapadala ko din yung prizes nyo, no? Tapos ini-invite ko din yung mga gustong mag-participate dun sa monthly roundup natin ng ng for April. Magpadala kayo sa email address na ilalagay ko dun sa description or dun sa comment section. Magpadala kayo dun, tapos yung mga magpipiling entries, di padadalhan din natin ng prizes, no? Okay, yung episode natin ngayon watch brand rankings. So ano ba yung ibig sabihin nun? Ang gagawin natin, magpi-feature tayo ng mga watch brands. So meron tayo dito more or less 15 na watch brands, tapos i-arrange natin sila into 6 categories. Tapos may tatlong major classification to. Yung lower classification is yung economical. Tapos yung mid class or yung mid level, yung average. Tapos meron naman yung top tier. Ito yung parang medyo ma-class S, no? Yung mga brands na masyadong malalakas para sa mundo ng mga tao. Tapos every category, example, economical, merong upper, merong lower economical. Ganon din sa average. May upper average, tapos may lower average. Same with top tier, no? Tapos yung every tier na yan, or yung every level, ibabase natin yung pag-rank natin base dito sa categories na to, itong 4 na categories, no? Unang-una, value for money. Kumbaga yung sulit yung pera natin pag itong brands yung pipiliin natin, o kung yung brands na yun yung bibilihin natin na relo. Tapos pangalawa, yung quality ng materials o yung mga ginamit na materials dun sa pagbuo ng relo. Patlo, yung build quality, maganda ba yung pagkakagawa. Tapos syempre pang-apat, yung design, kung maporma, diba? Tapos nga pala, yung sinama nating mga brands dito, hindi sila mga mainstream. Ibig sabihin, hindi mga sikat to. Hindi kasama dito yung mga kahit budget friendly yung Casio, mga G-Shock o yung mga budget friendly na Seiko, hindi natin sinama dito. Ang mga brands na feature natin dito, yung mga hindi masyadong popular, no? Parang let us give this brand some love, no? Para naman ma-appreciate din natin yung ibang brands na hindi natin kilala or hindi common sa atin. Tapos yung mga pinili natin o yung ranking, based from paano natin siya ni-rank, base dun sa research natin, sa information na nag-gather natin. Tapos yung ilan kasi sa mga relo na to, may first hand experience ako. Nagkaroon ako, nabenta ko, minsan akong nabigyan. Yung mga brands naman ito, yung base sa ranking, opinion ko lang naman, no? Syempre, i-check nyo rin, baka mamaya may mas maganda kayong ranking or meron kayong ganitong relo na feeling nyo o sa paniwala nyo, mas mataas dapat ang ranking, share nyo dun sa comment, tapos pag-usapan natin. Para din alam ng mga ibang watchmates natin o yung mga ibang audience, mapakinabangan din natin. Syempre, akin, opinion lang naman.
hindi naman mahalaga yung opinion ko kung gusto niya ng tamang opinion, sa babae kayo magtanong. Tama naman lagi mga opinion yan, di ba? Dun sa mga nagtatanong, gusto niyo ba mag-feature tayo ng mga luxury brands? Kasi ang ginagawa natin, puro mga puro mga entry level, budget friendly, or yung mas kayang i-afford nung mas nakararami sa atin. Kasi baka mamaya mag-feature tayo ng luxury brand, ayaw nyo naman. Actually may mga footage naman na tayo dyan pwede naman nating ipalabas. Back to topic tayo. Sana makatulong sa pagdidesisyon nyo kung nagpaplano kayong bumili ng relo. So, sige, simulan natin. Ano ba yung unang pwede nating i-feature dito? Ayan, yung Sanda. Ayan kung makikita nyo, parang homage ng ng G-Shock Casio. Ayan sa build design. Yan. Tapos ganyan yung mga prices niyan, parang sa peso nasa 1,500 lang yan Ayan makikita nyo. Yan. Decent parang decent knock off to ng G-Shock Ayan tignan nyo tong isang to. Ayan, di ba? Mukhang baby G Tapos ito yung mga mukhang solar powered nung Casio. Sige, kung ako tatanungin, kung irarank ko yan, asan ba siya dito? Teka muna. Anong pangalan nun? Sanda. Ito yung Sanda. Sige, kung ako magrarank niyan, palagay ko base sa build since copy lang naman siya, hindi masyadong original, pero okay yung quality nito Tapos siguro hindi na masama sa ganyang presyo Siguro lalagay ko siya sa average. Sa average siguro yan sa class B. Yan natin ilagay. Agree ba kayo? Sige, share nyo kung bakit o kung against kayo, saan nyo siya pwede ilagay. Okay, next brand, Megir. O yan, ito okay din to. Ayan i-check nyo yung mga example. Ito may mga siya may mga chronograph timepieces. Kaso mostly siya quartz movement. So yung internals niya kagaya lang din nung mga Seiko, nung Casio, Casio, ayan. Pero kung makikita niyo yung design medyo may originality siya. Siguro for me, ayan, kasi majority mga quartz movement, tapos medyo yung materials niya plastic, light materials. Siguro okay na siya dito. Sa palagay niyo, lalagay niyo ba siya sa higher or sa lower tier? Yan, sige. Move on to the next brand. Ligue. Kung maalala nyo sa FMTP may nagpadala nito Nakita ko yung actual na relo Medyo maganda yung build niya. Kaya lang ang napansin ko, medyo low quality yung material, kagaya nung leather strap. Madali siyang parang nadudurog nagka-crack, narupok. Pero in terms of design, okay siya kasi medyo may originality Ayun, tapos may mga ino-offer din sila ng mga high complications na relo. Ito kagaya na ito. Tingnan nyo. Ayun, kaya lang kung mapapansin nyo yung strap niya, parang low quality. Mukhang madaling mag-loose yung stitches Tsaka yun nga, siya, nagka-crack yung leather madali. Ayan. Pero in terms of complication, okay naman Siguro for me, ilalagay ko siguro yan bandang average, kaso in between kasi although low quality, maganda may high complications Tapos hindi rin naman siya masyadong mahal. Between class B and class C. Ewan ko, siguro you decide kung sa palagay niyo mas magandang ranking. For me yan lang naman because of yung quality ng materials, hindi ko siya malagay sa higher ranking. Okay, kung up to you guys, do you agree or do you not? Sige, move tayo dun sa next brand. Ano pa yung meron dito? Okay, yung next natin dito is ito, Fedilon. Nakakita ko ng relo nito yung sa kaibigan ko. Parang Casio siya pero mas lighter material Hindi ko alam kung yung bracelet parang
basta light metal siya, hindi ko alam, baka aluminum. Madali siyang mabend eh. Itong Fedilon. Hindi ko masyadong malagay ng to eh, ng higher tier. Tapos nung chinek ko, nag-research kami nung mga kasama ko, wala silang website eh. So pag bumili ka, parang walang customer support no kung magka-problema. So pag bumili ka, up to yun na kung paano mo ingatan. Hindi ko alam, pero yun dun kasi sa kakilala ko, ang complaint niya is yun nga, yung quality nung bracelet medyo light siya, madali siya mabend. Yun lang naman. So siguro for me personally, lagay ko siya sa sa lower tier. Asan ba siya dito? Fedilon. Ayun, dahil wala rin kasi siyang website eh. Meaning hindi pa ganoon ka-establish yung brand, no? Yung company. Sige, dito ko siya siguro ilalagay sa D. Yan. Okay, agree ba kayo? Sige, baka may mas maganda kayong ranking para dito. Kung sa may mga relong ganito. Sige, next natin. Ano ba? Ano bang meron? SK May. Hindi ko alam basa dyan eh. May idea ba kayo? Baka meron sa inyo magandang relo. Ito naman, meron siyang digital. Tapos meron silang smartwatches. Ito yung website nila, oh. Nakita ko. Mag-check tayo ng ibang ilang mga units and models nila. Ayan oh, pati yung mga ladies nila magaganda. Tapos meron din silang mga with complications. Ito kagaya na ito. Check natin. Tapos pag sinearch nyo yung price nyan, ayan oh, nasa ganyan lang yung price nyan. Budget friendly talaga, no? Budget friendly. Ang siguro ang mako-comment ko lang dito, hindi sila masyadong nagpo-produce nung din, yung high quality yung material. Medyo light material din siya eh. But in terms of complications, functionality, good choice ito. Kaya lang syempre, pag sa mga ganitong klaseng brand, no, huwag tayong masyadong mag-expect nung kagaya ng quality ng Seiko, quality ng Casio. Siguro eventually, kung susuportahan natin, might as well improve nila yung quality ng napoproduce nilang relo. Anong brand to? Skinny. Palagay ko ito, fit ito sa higher average. For me lang ha, hindi ko naman siya malagay din dun sa higher tier kasi may ibang mga brand dito, mas maganda talaga yung quality pag pinag-compare. Lagay ko siya dito sa higher average. Agree ba kayo? Sige, comment kayo dyan ha. Next brand, Playboy. Ito, nakakita din ako nito eh, doon sa kakilala ko. Maganda yung quality, maganda yung build, even yung material maganda. Tapos meron din silang mga high complications. Ito, meron silang chronograph. Tapos available din siya sa online shopping app. Ito, kung i-compare yung same prices, magaganda tapos with high complications. Ang kagandahan, marami din silang mechanical tsaka automatic watches models na in-offer. Kaya nga lang, pagka mag-aim tayo ng medyo high quality talaga, ayan o, kagaya na itong makikita nyo. Nasa 3,100 siya. Ayan, makikita nyo yung quality, yung build maganda. Kaya lang, medyo on a higher budget compared dun sa nauna. So kayo na mag-decide. Ako naman personally, kung ako, irarank ko yan somewhere between higher top tier or lower top tier. Pero definitely nasa top tier to kung makikita nyo yung build quality kanina. Tapos good material pa lang. Ako for me personally, I have experienced this. Maganda yung material nila. Tapos high complications. Next up is itong Olives. Chinek ko yung website. Magaganda yung designs niya eh. Tapos for me original eh. Hindi ko commonly nakikita yung mga gantong style kahit sa mga high-end watches. Kung ako magra-rank nito, tapos ganyan yung prices nyo, kung mapapansin nyo, although may mga lumalagpas ng 5,000, pero majority nasa below 5,000 bracket siya eh. Pati yung mga high complications nila, itong may day date, ito may moon phase, medyo mataas eh. Pero maski yung mga nasa 4,000 pababa, ito kagaya niya.
Siguro akin, hindi naman siya masyadong over the budget, no? I would rank this sa higher top tier. Kayo ba? Agree ba kayo? Pwede naman kayo mag-disagree eh. Siguro somewhere in between dun sa higher top tier or lower. Kasi yun nga, ang concern ko lang din naman dito is medyo mataas din yung prices ng ibang models o units nila. So I think this would make a good top tier, no? Pero somewhere in between dun sa higher tsaka sa lower. Pero definitely in terms of originality, build quality and material, top tier. Okay, let's move on dun sa next brand na available pa. Ito naman Corguet. Sige, ito naman nakita ko high quality materials na gamit. Pero for me, medyo homogeneous siya o parang may kinakopy siya ng mga luxury brand. Ito, yung puti, kagaya niyan, kung mapapansin nyo, kung familiar kayo dyan, kamukha yan ng Rolex Explorer 2. Yan, GMT. Tapos ito naman, itong isa, ano sa palagay nyo? Sikat din na brand yan. Pag chinek nyo yung Omega Seamaster, kamukha niyan. Yan, di ba? Oh. Maganda yung quality nito. Tapos high quality material. But ang caveat dito is kagaya ng isang naunang brand kanina, medyo mataas yung price nito eh. I think yung Playboy ata, no, para maka-access ka sa high quality models nila, mataas. So ako, for me, mahal eh. Although maganda yung build quality, hindi ko siya malagay sa higher tier eh. Ayan, siguro dito sa between mid tier or dun sa top tier. Kayo na mag-decide, or kung meron sa inyong merong ganitong relo, tulungan nyo kami mag-rank para mas ma-i-place natin dun sa proper na spot nya. Okay, move tayo sa next brand. Ang next natin ay ano ba to? Ito, OPK. Dun lang sa isang kaibigan ko, yan ang sinasabi niya, parang alternative niya sa Casio. Kasi ayaw din niya nung masyadong common eh. So mas preferred niya daw ito kaysa sa Casio. Tapos around same price lang. Pero kung pagbabasihan mo yung mga naka-experience saka yung mga nakabili, magaganda naman yung feedback eh. So since just a starter, pero medyo decent naman, no, kung i-check nyo yung mga reviews nito dun sa Lazada or sa Shopee, maganda naman yung mga feedback. Siguro ako, it's either ilagay ko siya around average, hindi ko naman malagay sa top tier eh. Siguro in between nung low tier tsaka nung average. But again, you decide, lalo kung meron kayong ganitong relo, help us, di ba, kung saan siya mas magandang i-rank. Yan, ito si OPK, ano? OPK ba siya? Alright, so next brand, Odegar. Ito, chinek ko yung website niya. Magaganda rin yung ano, magaganda rin yung representation tsaka yung mga designs nila. May nakita kong moon face, maganda yung interpretation nila eh. Hindi ko na lang ma-search. Tapos ito, kung mapapansin nyo tong isa, kamukha siya ng Rolex Datejust, ito with fluted bezel. Ayan. Tapos meron din yan dito na parang Nautilus ng Patek. Ito yung moon face, oh. Ito, ayun yung moon face. Ayan, maganda. Ayun, ito naman yung mga ladies collection nila, oh. Magaganda rin, tapos may touch ng originality. Ayan, so kung ako mag-rank, medyo higher tier ito. For me personally, no. Siguro ako because of originality, tapos yung quality ng materials, and of course yung price, napaka-accessible niya, nasa around 1,000 pesos or a little above 1,000 pesos lang siya. Lalagay ko siya siguro around average higher tier. Ayan, agree ba kayo? Ano sa palagay nyo? Baka may mas better recommendation kayo.
Ang next natin, ito namang Pagani design. Ito may nabasa akong may nag-comment nito eh. Agree ako eh. Kasi pinapa-review niya o parang ang comment niya i-check ko daw. Nakakita na ako ng actual na relo na to. To be honest, okay yung quality ng material, maganda yung build, maganda yung design. Tapos meron silang mga, para sa opinion ko, original. Tapos yung mga copy nila, yung mga homages, magaganda yung quality. Ito, tignan natin yung website. Nag-search ako sa website niyan, ito magaganda. Yan yung mga moon face, yung mga open heart tourbillon, ayun parang 80. Tapos meron sila ito parang Frank Muller or Richard Mille. Tapos meron sila ito naman yung parang Rolex Explorer. Ayan kung makikita nyo. Magaganda siya. And they offer good prices din dun sa mga watches nila. Actually may sample tayo dyan eh. Ito. Ano yan? Yung Pagani design. Siguro ang mako-comment ko lang dito is majority ng in-offer nila is quartz movement. Hindi ko sure kung may mga in-offer sila na mga mechanical or automatic eh. Baka may nakakaalam i-share nyo. Pero ako nonetheless, I would rank this top tier. Kasi at 4,000 budget, magaganda na yung quality ng relo na in-offer nila. Ayan, kayo ba? Agree ba kayo? Or disagree? May gusto kayong rank na paglagyan sa kanya? Pero kung ako, nasa top tier yan. Kumbaga pwede siyang class S na halimaw. Yan. Sige, next tayo. Next brand. Ano pang meron? Itong Tevis. Tevis ba to? Tevis. Anyway, sige, tignan natin kung ano to. Naalala ko na. Nagkaroon pala ako ng ganitong relo. Siguro ang masishare ko muna yung mga pros. Yung pros nito, decent quality yung material niya. Tapos magaganda din yung design. Tapos hindi rin siya expensive. Around budget niya nasa 1,000 pesos lang. 1,500. Kaso ang naging problema ko dito, yung relo ko ng ganito, ilang beses ko lang nagamit. Siguro after 2 months, nagamit ko lang siya siguro around 5 times. Hindi naman siya na bump, hindi naman siya nalaglag. Maingat ako sa relo eh. After nun, hindi na gumagana properly yung internal. Actually ito yun eh oh. Ito siya oh. Ayan, meron ako yung moon face oh. Ayan, ilang beses ko lang nagamit. Gumagana pa pagka winound mo. Kaso saglit lang, mga 2 minutes lang hihinto na. Hindi ko pa naman siya nasubukang ipa-service sa mga technician no. Itatry ko, pero yun nga, yun lang, yun yung possible na ma-encounter niyang problem pag bumili kayo ng ganitong brand. Maganda sana yung strap oh. Yun, ako personally, alam nyo na, based on personal experience medyo dito ko siya ilalagay sa baba. Pero up to you, opinion ko nga lang ito ulit, diba? Again, this is just my opinion. Baka may higher ranking kayo na paglalagyan dito, share nyo sa akin. Baka naman magkaiba tayo ng experience, diba? Share nyo for the benefit of everyone. Okay, so move tayo dun sa next. Koren. Ito, may mga original design din sila, tapos meron silang ibang mga units na parang may copy din, tapos homage sa brand, kagaya ng Hublot, meron din Rolex. Ayun, pero majority nila, for me or for my eyes, original yung design. Tapos bumili ako nito, binigay ko sa kapatid ko. Okay naman siya, functional pa rin hanggang ngayon. Kaya lang, most ng units and models nito quartz. Ayan, you can check sa website. Meron sa website nila, makikita niyo yung mga models nila. Meron din sa Shopee, Lazada. For me, decent naman. But, syempre, yung quality of material, hindi ko siya makalagay sa top tier eh. For me, this is just an average watch. Kasi marami naman dito na watch brand model na nag-offer na better quality.
Pero kung hanap nyo originality, you could pick this. This would be a good choice naman. Okay, next up, Benyar. Mga homages din, parang mga copy din sa popular luxury brand. Ito kagaya na ito, Rolex. Meron siyang kamukha ng Speedmaster. Tapos meron ding parang Tudor Black Bay. Ayan, ito parang Gold Seiko. Yung isa na ito. Mukha din maganda yung materials. Kung pagbabasehan ko naman yung rating, I would rank this mid-tier or lower top tier. Ayan, class A. Ang next natin is Porcelain. Medyo heritage yung design niya kung makikita nyo, no? Diba? Wala akong first hand experience nito eh. Pero kung i-check mo siya, parang equivalent siya ng Vacheron, no? Ganyan yung mga design principle nun eh. Kaya lang minsan maganda yung presentation pero sa actual, diba? Parang iba eh. Pero ako, if I would rank this, no, nakikita ko yung uniqueness niya. Kasi kung i-base din natin sa feedback dun sa Lazada, sa Shopee, magaganda rin yung feedback ng mga actual customers na nakabili. Ito, if we would check this, itong automatic mechanical watch nila, diba? Based on at least 2 reviews, pero naka 5 star siya on both ratings. Tapos ang price niya nasa ganyan lang, 31 or 32 US dollars. So that's around magkano? 1.7, 1.8, diba? Decent. I think this would be a best value for money. Sige, I would rank this siguro top tier. Okay ba? Would you agree? Okay, last brand, itong Navi Force. May touch siya ng konting modern, tapos a little bit of originality. Yan kung makikita nyo. Tapos meron din silang mga units na mga automatic and mechanical. Akin, for me, pagka ang isang watch brand nagpo-produce ng automatic or mechanical watches, they are serious about the business. Kasi mayroong mga watch brands puro quartz lang eh. And most of the time hindi din naman sila yung nagpo-produce o nagmamanufacture nung mga internals ng relo nila. Yun, bali naubusan tayo ng storage space sa pag-record eh. Pero good thing, natapos naman natin lahat ng brand doon sa list natin. So ito na yung final image nung ranking natin. Ano sa palagay nyo? Agree ba kayo dito? Or meron ba kayong gustong baguhin doon sa ranking natin? May gusto kayong ilagay sa higher tier? Meron ba kayong gustong ilagay sa lower tier? Share nyo naman sa amin, syempre, para pakinabangan natin tsaka ng mga watchmates natin na nagko-consider bumili sa isa sa mga brand na to, no? Syempre, baka makapagbigay sa kanila ng idea na mas yun ang tignan nilang brand dahil baka mas fit sa taste nila o dun sa hinahanap nila. Or sa isang banda naman, iwasan nila yung ganong brand dahil baka may hindi tayo masyadong magandang experience na alam natin na ay hindi pala masyadong nakakatuwa itong brand na to.
ma-save natin yung pinaghirapan nating pera, hindi naman mapunta doon sa brand na hindi naman tayo masyadong matutuwa, no? So yun lang, sana yung video na to ay nakatulong sa inyo or parang kahit papaano naaliw kayo. Salamat uli sa panonood at salamat sa patuloy na suporta sa channel natin, no? Stay safe, God bless us all, and keep watching.